EPP 5 Quarter 2 Week 6. Pag-aalaga at pangangasiwa ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-aalaga at pangangasiwa ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Mga layunin. Una, nailalarawan ang pasilidad at pabahay ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Pangalawa, naisa-isa ang mga posibleng panganib sa pag-aalaga ng poultry animals. At pangatlo, naibibigay ang mga pamamaraan sa pagsugpo ng sakit ng poultry animals waste management. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, ano ang mga uri ng poultry animals? Tama! Manok, pugo, bibe, pabo, at pato. Pangalawa, anong poultry animals na karaniwang inaalagaan? Mahusay! Manok. Pangatlo, anong karaniwang sakit ng mga poultry animals? Mahusay! Ang avian flu at fowlpox. Pang-apat, ano-ano ang mga halamang gamot na ginagamit sa mga karaniwang sakit ng mga poultry animals? Magaling! Ang bawang, luya, at oregano. Panglima, maaari ka bang magbigay ng sanhi ng sakit ng mga poultry animals? Magaling! Maruming kapaligiran. Kulang sa nutrisyon. At virus o bacteria. Pang-anim, magbigay ka naman ng mga parte ng halaman na ginamit sa paggawa ng halamang gamot. Mahusay! Ito ay ang mga dahon, ugat, at bunga. Pang-pito,
Magbigay ka naman ng mga karaniwang lunas na binibigay sa mga sakit ng poultry animals. Tama! Gamot, bakuna, at herbal. Pangwalo, magbigay naman ng mga produkto na makukuha sa mga poultry animals. Mahusay! Ito ay mga itlog, karne, at pataba. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panuto sa loob ng kahon. Isulat ang mga bagay na sa tingin mo ay kailangan sa pag-aalaga ng manok o ibon. Magaling, malinis na kulungan, sapat na pagkain, bakuna at gamot, tamang bentilasyon. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, pasilidad. Ito ay tumutukoy sa isang lugar o kagamitan sa isang lugar. Pangalawa, panganib. Ito ay isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay o ari-arian. Pangatlo, pagsugpo. Ito ay aksyon o proseso ng paghinto, pagkontrol o paglimita sa isang bagay, damdamin o kaganapan upang hindi lumala, kumalat at mapanatili ang kaayusan. Pang-apat, waste management. Ito ay ang akmang termino sa wastong pangungulekta, paglilipat, pagtatapon o paggamit at pagmonitor ng basura sa poultry. Unang aralin, pabahay at pasilidad. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, panoorin ang video clip at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Sagutin natin. Una, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pabahay para sa mga alagang hayop? Magaling! Nagbibigay ito ng kaligtasan mula sa mga elemento ng panahon katulad ng ulan, araw, hangin, at panganib gaya ng grabeng init at lamig. Pangalawa, ano-ano ang mga disenyo ng pabahay
ng mga alagang hayop ang nakikita mo sa inyong komunidad? Magaling! Ang alagang hayop sa bakuran ay karaniwang may bubong, gilid na may butas o bakunawa. Pangatlo, nakatutulong ba ang pabahay sa mga alagang hayop? Sa anong paraan? Magaling! Opo, ang kaligtasan at proteksyon tulad ng nabanggit. Proteksyon laban sa masamang panahon at panganib. Pang-apat, kung ikaw ay gagawa ng disenyo ng pabahay ng inyong alagang hayop, anong disenyo ang gagawin mo? Bakit? Mahusay! Bahay na medyo may taas o elevated, may bubong na matibay, may bahagi na nakasarado at bahagi na open air, may bintana, butas para ventilasyon, may sahig na madaling linisin, at may material na lalaban sa init at lamig. Talakayin na natin ang pabahay at pasilidad. Kailangan na ang kulungan ay maluwag upang magkaroon ng sapat na ventilasyon at maging maginhawa ang mga poultry animals. Dapat na ang kulungan ay ilagay sa lugar na nahanginan at malapit sa tubig para sa mga poultry animals. Sa poultry farming, may iba't ibang uri ng pabahay na ginagamit depende sa layunin ng produksyon, klima at uri ng manok. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng pabahay sa poultry farm. Pangunahing uri ng pabahay sa poultry farm. Una, brooder house. Ito ay ginagamit para sa mga sisiw mula kapanganakan hanggang sa mga ilang linggong gulang. Karaniwan itong mayroong heat source tulad ng heat lamps o gas brooder para mapanatili ang tamang temperatura para sa mga batang sisiw. Pangalawa, grower house. Ito ay ginagamit para sa mga manok na nasa pagitan ng brooding stage at laying stage o slaughter age. Karaniwan itong mas maluwang upang bigyan ng sapat na espasyo ang mga manok na lumalaki. Pangatlo, layer house. Ginagamit para sa mga inahing manok na nangitlog. Karaniwan itong may mga nesting boxes o laying cages para sa pag-itlog. Mahalaga rin ang tamang ventilasyon at ilaw sa ganitong uri ng pabahay. Pang-apat, broiler house. Para sa mga manok na pinalalaki
para sa karne. Dinisenyo upang magbigay ng sapat na espasyo para sa mabilisang paglaki ng mga manok. May tamang sistema ng pagpapakain at patubig. Panglima, free range. Ang mga manok ay malayang nakakagala sa isang mas malaking espasyo o bukid. Karaniwan itong may kasamang maliliit na kubo o mobile coops para sa proteksyon laban sa mga predator sa gabi. Pang-anim, cage system. Ginagamit para sa mga layer ng manok kung saan sila ay naka-cage sa maliliit na kulungan. Nagbibigay daan sa mas madaling koleksyon ng itlog at pag-monitor sa kalusugan ng manok. Pang-pito, deep litter system. Ang sahig ng pabahay ay may makapal na layer ng litter materials tulad ng ipa, dayami o sawdust. Ang mga manok ay malayang nakakagala sa ibabaw ng litter na nagsisilbing bedding at sumisipsip ng dumi. Pang-walo, islat o slatted floor system. Ang sahig ng pabahay ay gawa sa mga slats o kahoy o bakal na may espasyo sa pagitan. Ang mga dumi ng manok ay nalalaglag sa ilalim na madaling linisin. Pang-siyam, environmentally controlled housing. Mga pabahay na may advanced control systems para sa temperatura, ventilasyon at ilaw. Karaniwan itong ginagamit sa malalaking commercial na poultry farms upang matiyak ang mataas na produksyon at kalusugan ng manok. Karagdagang kaalaman. Una, pagkain. Kailangan ng malinis at masustansyang pagkain para sa mga alagang hayop. Iwasan ang pagpapakain ng bulok na pagkain upang hindi magkasakit ang mga alagang hayop. Pangalawa, panustos na tubig. Ang pagbibigay ng malinis na inumin ng mga hayop ay napakahalaga upang hindi magkasakit at magkaroon ng parasitiko. Kailangan din ang maraming tubig sa paglilinis ng kulungan at mga gamit sa pag-aalaga. Pangatlo, tapunan ng dumi. Linisin ang dumi ng alagang hayop araw-araw. Gumawa ng isang imbakan o hukay na para sa mga dumi upang hindi mangamoy at maperwisyo ang mga kapitbahay. Siguraduhin ito ay may takip upang hindi langawin at pagmula ng sakit.
Pang-apat, gamot o bitamina. Upang malusog na lumaki ang mga alaga at makapagdulot ng maayos na karne o itlog. Ikalawang araw. Ang pagpili ng tamang uri ng pabahay ay nakadepende sa uri ng poultry farming na nais mong pasukin, ang bilang ng manok na aalagaan, at ang mga partikular na pangangailangan ng iyong operasyon. Alamin natin ang mga uri ng pagkain ng poultry animals. Masustansyang pagkain ang dapat ibigay para maabot ang kanilang tamang bigat at laki. Narito ang ilan sa mga dapat na ipakain sa ating mga alaga. Gamitin natin ito para sa unang halimbawa ng poultry animals. Una, manok. Aralin natin ang mga uri ng pagkain nito. Starting mash. Pagkain ito para sa mga bagong pisang sisiw hanggang 6 na linggo. Growing mash. Ibinibigay ito bilang pagkain para sa 6 na linggo hanggang sa handa ng ipagbili o hanggang sa mangitlog ang inahin. Laying mash. Ibinibigay ito sa mga manok na nagsisimulang mangitlog. Para naman sa paraan ng pagpapakain. Gumamit ng panukat o pantakal. Ilagay ang mga pagkain sa lagayan o patukaan upang anumang oras ay pwede silang makakain. Dapat bigyan sila ng pagkain 2 o 3 beses sa isang araw. Pangalawa, itik, pato o bibe. Uri ng pagkain. Una, starter mash. Ang mga itik na 8 linggo, ang gulang ay binibigyan ng pagkaing masabaw na starter mash. Mash feed. Ito ay pagkain na may taglay na 21% na protina. Inihahalo sa giniling na isda, mais, darak, dinurog na balat ng talaba at iba pang pagkaing mayaman sa mineral at bitamina. Laying feed. Isang uri ng pagkain na ibinibigay sa mga babaeng itik upang mangitlog ng marami. Fattening mash. Pagkaing ipinapakain upang tumaba at lumusog ang mga itik. Pangatlo, pugo. Uri ng pagkain. Ang pagkain ng pugo katulad din ng pagkain ng manok. Ngunit pwede itong dagdagan ng dinurog na shell upang kuminis at tumibay ang magiging itlog nito.
Pang-apat, pabo. Uri ng pagkain. Butil. Tinatad ng mga gulay. Beets, carrot, dahon ng repolyo, cottage cheese, gatas, mga paghahalo ng harina, sariwang basura mula sa isda, karne, mga eggshells, wet o dry feeds. Panglima, gansa. Uri ng pagkain. Mga legume, clover, alfalfa, matamis na clover, berdeng mga cereal, rye, oats, wheatgrass, timothy grass, bluegrass, maghasik ng tinik, plantain, nettle, dandelion, at iba pa. Paglalapat at pag-ugnay. Gumawa ng sariling disenyo ng pabahay at pasilidad para sa alagang ibon, katulad ng manok, pato, bibe, itik, ugo, gansa at pabo. Sa baba ng iyong disenyo ay ilarawan ang iyong disenyo. Gamitin ang rubrics upang maging gabay sa gawain ito. Narito ang mga batayan sa pagbigay ng puntos. Ikatlong araw. Ikatlong aralin. Mga posibleng panganib sa pag-aalaga ng poultry animals. Pagproseso ng pag-unawa. Video clip viewing. Panoorin ang video tungkol sa panganib sa pag-aalaga ng poultry animals, partikular sa pag-aalaga ng pugo. Gabay na mga tanong. Una, ano ang nilalaman ng video? Pangalawa, pagkatapos mong mapanood ang video, nais mo pa bang mag-alaga ng mga poultry animals sa hinaharap? Bakit? Katulad ng pag-aalaga ng mga halaman, ang pag-aalaga ng mga poultry animals ay mayroon ding kalakip na panganib. Narito ang ilang posibleng panganib sa pag-aalaga ng mga poultry animals. Inuulit ko, tatalakay naman natin ngayon ang posibleng panganib sa pag-aalaga ng poultry animals. Una, sakit at impeksyon. Kadalasang nangyayari kapag kulang sa kalinisan o hindi maayos ang iyong pag-aalaga. Kapag nagkasakit ang isa sa mga alaga, dapat itong ihiwalay para hindi mahawa ang iba. Pangalawa, kalusugan ng tao. Ang hindi maayos na pag-aalaga sa mga poultry animals ay maaari ring makaapekto
sa kalusugan ng mga tao. Maaari itong magdulot ng allergy at respiratory diseases. Pangatlo, pagkontrol sa mga peste. Ang peste, tulad ng daga, ay maaaring magdala ng sakit sa mga poultry animals. Maaari rin itong atakihin at kainin ang mga poultry animals. Pang-apat, pagkawala ng kita. Ito ay dahil sa pag-iba-ibang presyo sa merkado at magkakaroon ng disease outbreak sa mga poultry animals tulad ng bird flu. Panglima, waste management. Ang hindi tamang pamamahala sa mga dumi at iba pang basura ay maaring magdulot ng polusyon sa lupa, hangin at tubig. Pag-aralan din natin ang bitamina. Ang mga bitamina ay isang pangkat ng mga organikong compound na kailangan ng manok. Sa kabila ng mababang antas ng pangangailangan, ang mga bitamina ay mahalaga para sa normal na paggana ng katawan, paglaki at pagpaparami. Ang kakulangan ng isa o higit pang mga bitamina ay maaaring humantong sa bilang ng mga sakit o syndrome. Ang mga bitamina ay nahahati sa dalawang kategorya: natutunaw sa taba at natutunaw sa tubig. Ang fat-soluble na bitamina ay A, D, E at K. Una, bitamina A. Ito ay kinakailangan para sa normal na paglaki at pag-unlad ng epithelial tissue katulad ng balat at mga lining ng digestive, reproductive at respiratory tracts at reproduction. Pangalawa, bitamina D3. Ito ay kinakailangan para sa normal na paglaki, pagbuo ng buto, at pagbuo ng balat ng itlog. Pangatlo, bitamina K. Ito ay mahalaga para sa pagbuo ng namuong dugo, kasama sa mga bitamina na nalulusaw sa tubig, ang bitamina C at ang mga bitamina B. Pang-apat, bitamina B. Ito ay para sa metabolic function, kabilang ang metabolismo ng enerhiya. Kasama sa mga bitamina B ang bitamina B12, biotin, pallacin, niacin, pantothenic acid, pyridoxine, riboflavin, at thiamine. Panglima, bitamina C. Ang manok ay maaring gumawa ng bitamina C
kaya walang kinakailangang dietary na itinatag para sa bitamina na ito. Ang suplemento ng bitamina C gayunpaman ay ipinakita na kapaki-pakinabang kapag ang mga ibon ay na-stress. Ang ilang mga bitamina ay ginawa ng mga microorganism sa digestive tract. Pang-anim, bitamina D. Ito ay maaaring gawin kapag ang sikat ng araw ay tumama sa balat ng ibon. Ang iba pang mga bitamina ay dapat ibigay dahil hindi sila nabuo ng mga ibon. Maraming mahalagang bitamina ang bahagyang ibinibigay ng mga sangkap ng feed tulad ng alfalfa meal at mga distilled dried soluble. Ang isang premix na bitamina ay karaniwang ginagamit upang mapalitan ang mga pabago-bagong antas ng mga bitamina na natural na matatagpuan sa pagkain at upang matiyak ang sapat na antas ng lahat ng bitamina. Tukuyin rin natin ang pagsukpo sa sakit ng poultry animals waste management. Dapat may gamot o bakuna ang mga alaga upang makaiwas sa mga sakit. Siguraduhin ding malinis ang kanilang mga kulungan. Kailangan ding i-disinfect ang mga kagamitan at kulungan para di lumaganap ang sakit. Mainam ding pabakunahan o bigyan ng gamot ang alagang may sakit. Narito ang ilang paraan upang mapakinabangan at maiwasan ang sakit dulot ng waste management. Una, pag-compost. Ito ay paraan na kung saan ang mga bagay na nabubulok tulad ng dumi ng hayop, dahon, balat ng prutas, damo at iba pa at pinagsasama-sama at ginagamitan ng proseso. Ang dumi ng manok ay partikular na mayaman sa nitrogen, isang mahalagang elemento para sa paglago ng halaman. Pangalawa, produsyon ng biogas. Ang paggamit ng biogas mula sa basura ng manok ay isang revolusyonaryong diskarte sa pamamahala ng basura at produksyon ng enerhiya. Ang biodigester ay isang pangunahing bahagi sa prosesong ito na nagpapadali sa anaerobic panunaw ng organic matter, kabilang ang mga dumi ng manok. Pangatlo, makabagong feed ng hayop. Ang pagre-recycle ng dumi ng manok sa feed ng hayop ay isang madiskarteng paraan para matugunan ang dalawang hamon ng sabay-sabay, waste management at feed cost. Ang proseso ay nagsasangkot ng maingat na composting at
pagproseso upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng recycled feed. Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Basahin ng mabuti ang teksto. Unan ang bawat patlang. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Basahin at sagutin mo ito. Sagutin na natin ang mga poultry animals tulad ng manok, itik, gansa, pabo at pugo ay ang mga karaniwang inaalagaan sa ating komunidad. Ang mga ito ay napagkukunan ng pangkabuhayan at pagkain tulad ng mga itlog at karne ng mga ito. Ang mga poultry animals ay sinasabing madali lang alagaan sapagkat ang kanilang pagkain ay makikita rin sa mga bakuran at lokal na pamilihan tulad ng basahin at sagutin mo ito. Ituloy na nating sagutin. Tulad ng mais, palay at samot-saring gulay. May mga bitamina rin para sa mga poultry animals upang maiwasan ang mga sakit at pagkamatay ng mga ito. Paglalapat at pag-ugnay. Poster making. Sa isang malinis na bond paper, gumawa ng isang poster tungkol sa pagsukpo sa sakit ng poultry animals waste management. Gamitin ang rubrics upang maging gabay sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Konsultasyon. Ibigay ang iyong suhesyon tungkol sa paraan ng pag-aalaga na mababasa sa bawat sitwasyon. Basahin at sagutin mo ang mga ito. Para sa kasunod na bahagi, basahin at sagutin mo ang mga ito.
Pagninilay sa pagkatuto. Anong mga hakbang ang iyong gagawin upang mapaghandaan ang iyong pangangalaga ng poultry animals? Sagutin mo ang mga ito. Pagsusulit. Basahin ang pangungusap at tukuyin ang isinasaad. Ang unang letra ng sagot ay binigay na siyang gabay sa pagsagot. Una, ito ay ginagamit para sa mga sisiw mula kapanganakan hanggang sa mga ilang linggong gulang. Ano ang tamang sagot? Tama! Brooder house. Pangalawa, ang mga manok ay malayang nakakagala sa isang mas malaking espasyo o bukid. Ano ang tamang sagot? Magaling! Free range. Pangatlo, ang sahig ng pabahay ay may makapal na layer ng litter materials tulad ng ipa, dayami o sawdust. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Deep litter system. Pang-apat, ginagamit para sa mga inahing manok na nangitlog. Ano ang tamang sagot? Magaling! Layer house. Panglima, ang sahig ng pabahay ay gawa sa mga slats o kahoy o kaya naman ay bakal na may espasyo sa pagitan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Slatted floor system. Pang-anim, ito ay ginagamit para sa mga manok na nasa pagitan ng brooding stage at laying stage o slaughter age. Ano ang tamang sagot? Magaling! Grower house. Pang-pito, ito ay sa mga manok na pinalalaki para sa karne. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Broiler house. Pangwalo, ginagamit ito para sa mga layer na manok kung saan sila ay nakalagay sa maliliit na kulungan. Ano ang tamang sagot?
Mahusay. Cage system. Mahusay mga bata. Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pasilidad at pabahay ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Mga posibleng panganib sa pag-aalaga ng poultry animals. At mga pamamaraan sa pagsugpo ng sakit ng poultry animals, waste management. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.